Hello, good day everyone. This is the Maritime Aviator Vlog Journal Session 103, and this is the person making an entry. Just call me the furry archivist right now. So for security purposes, I will be saying all my journal entries on my local language, which is Tagalog, and I will not, as much as possible, I would avoid on this on this journal entry to be speaking in English for security reasons, of course. So I'll be speaking in the Tagalog language. So for those of you who do not understand the language I'm speaking, you can just kindly skip this blog journal part. So anyway, with that already mentioned, so let's get into it. So sa ngayon, katatapos lang namin ng biro mo itong shuttle tanker na to, patayan ng trabaho. Katatapos lang namin mag-loading sa isang FPSO a few hours ago. Probably, hindi mo, tama, a few hours ago. And within less than 12 hours, ito na naman kami, naglo-loading na naman kami. So, isipin mo yung working conditions dito, patay ng trabaho, tapos walang pahinga, tapos wala pang Saturdays and Sundays, yun nga, ito isang vessel na dapat mong iwasan as much as possible kasi lugi ka, it's not exactly even worth the effort. So, yun nga, natatawa lang din ako kasi, hindi man ako natatawa. Yung mga ibang kasama ko, parang akala mo yung masyadong pabida pa sa trabaho. Parang, alam mo yung, ewan ko namamalik mata ko, pero ang tingin ko ngayon sa mga kasama ko is nagpapasikat sila na parang pinamumukha na, oy, magaling ako, ikaw, hindi ka magaling. Yung mga ganong vibe. Of course, hindi naman sasabihin ng direktahan yon, pero yung kita mo yung action niya, yung ginagawa niya is parang nakakayamot. But anyway, inaasahan ko naman yung mga ganyang pangit na ugali kasi nasa barko tayo. Yung tipong, ewan ko ba, parang habit nila na laitin nila yung tao. Yung turo nila hindi yung turo na, sabihin na natin turo na nakaka-develop ng personality ng tao, kundi yung turo na may kasamang lait na sa halip na makatulong at maging informative, parang kasama 60% lait pa sa akin kasi yun nga, given nga na bago nga ako sa shuttle tanker, and wala naman akong balak na mag shuttle tanker na uli habang nabubuhay ako. But anyway, yun nga, nakaka-insulto lang yung mga ganong klaseng mga tao kasi sa halip na nagtuturo sila pero hindi sila nagtuturo ng tama or nagtuturo ng maayos. Okay, pwede ko silang pasalamatan kasi nagbigay naman sila ng impormasyon. Pero hindi ko kailangan ng mga pangaral nila at hindi ko kailangan yung mga lectures nila at preachings nila. Matanda na ako para sa mga ganong bagay. Just give me the information yung kailangan ko, need to know basis, and that's it. Pero syempre, balik ko to, ganyan yung mga ugali ng mga Pilipino. Sa halip na tumulong sa mga kapwa Pilipino, tumutulong nga in the sense na pabalang or may lait pa nakasama. Yan ang, I guess, kinaibahan sa mga uwak or mga ibang lahi ng mga migrant workers or even seaman. Kasi yung iba talaga, ibang lahi, nagtutulungan talaga nang hindi nila lait yung kasama nila. Pero ito, parang may kasama pang lait na sabi, oy, hindi dapat ganyan, puro mali ginagawa mo, ganito, hoy, ikaw, tumigil kayo, yung mga ganon. Nakakasar lang kasi, sa halip na makatulong ka at nakakatulong ka dapat sa mga tao na baguhan at sa mga bagong lang sa shuttle tanker, sa halip na maalala ka dahil sa iyong wisdom at yung overall na pagiging helpful mo, inaalala ka sa pagiging pang-iinsulto ng kapwa mo. Ewan ko, yung mga AB dito, nagtuturo sila, tinuturuan naman nila ako, pero kung turo na, kung titignan mo, may either may kasamang lait or may kasamang pangmamaliit, either of those. So, nakakasar lang. At yung pangmamaliit na yun, parang akala mo wala kang alam.
Yeah, oo, kasi yun lang naman ang kaya bagay, okay lang, kasi yun lang naman ang kaya nilang ipagmalaki, yung alam nila sa barko. Pero yung mga ibang alam nila sa buhay, or sabihin na nating, since aviation student ako, you know, pakita ko, alam ba nila yung sa yung sa mga parts ng eroplano? Alam ba nila yung mga kung paano magpalipad? Alam ba nila yung general mechanics kung paano lumipad? So, syempre wala. Pero nakakaasar lang yung mga ganong klaseng tao na ang yabang-yabang niya doon sa kanyang field. Pag tanungin mo naman sa ibang field na hindi related sa kanya, wala tae. Ang sinasabi ko lang dito is yan ang problema sa ating mga Pilipinong seaman. Yung tinatawag nating humility. Wala silang ganon. Instead, nagmamayabang pa sila. Oo, yun lang kaya nilang yaman. Magaling ka sila. We could see that na magaling ka sa barko. Pero tanong mo, yan lang kasi ang alam niya, kaya yun lang ang kayang ipagmalaki. Anyway, nakakasal lang kasi mga ganong klaseng tao sa barko na ewan ko ba, masyadong gustong perpekto ang trabaho. Kahit perpekto ang trabaho mo, kaya hindi, ang tandaan mo dito sa barkong ito, ang tinatapos dito, kagaya nga ng mga sinasabi ng mga lumang dingsiman, ang tinatapos dito, kontrata, hindi trabaho. Kasi kahit anong galing mo sa trabaho, by the end of the day, contractual employee pa rin ang seaman. At pag tatapos na ang kontrata natin, wala nang pakialam ang employer o AET, to be specific, sa atin. Anyway, just saying, alam ko hindi dapat ako nagrarant sa mga ganitong bagay, pero mabuti rin na nagrarant ako kasi I want to keep a good record, a good memory record kung ano yung nangyayari sa barko. Kasi yun nga, bihira yung mga ganitong klase na nakukwento ng mga ibang seaman pero hindi nare-record visually. Honestly, dapat nare-record ko nga visually to, pero sa taas ng security sa barkong ito, there's about at least 30 plus camera spots here in the whole wide ship at least. So, yung mga tao, yung may-ari talaga ng barko nito, definitely walang tiwala sa crew at ginagamit yung camera na yun to monitor kung sino yung mga tao na naglalakad sa area na yun or kung ano yung ginagawa mo. So, isang example nito, yung isang AB na naman, yung nagmamarunong na AB na sinabi ko, kinuwento ko a few while ago, nung nagpa-pump room check ako. Ang kalahin mo, alam ko na pinapaandar niya yung camera, tinitignan niya ako kung paano yung procedure ko ng pump room check eh. As in, tinitignan niya ako, yung camera. So, ang point here is, ang sinasabi ko, yung camera na yan, hindi halos for security yan sa barko. Yung point ng security, ang ginagamit ng camera niyan is to monitor people, monitor and surveillance people. So, katulad nun sa akin, wala naman siya doon, maayos ko naman na ginawa, pero nakakaasa lang na may nakamonitor sa'yo every now and then at nakatutok yung surveillance camera. Parang wala silang tiwala. Anyway, anong magagawa ko? Yan ang ugaling ng barko, yan ang ugaling pangit na ating mga Pilipino sa barko. Hindi masyado na ikukwento yan, pero nangyayari at hindi rin nire-report. So yun, one more thing na gusto ko ding ilog is yung dito sa blog journal na to, yung best joke na narinig ko sa araw na yun. Na sinasabi niya sinasabi ng maestro amo namin ngayon na ano ba tawag dito? Kung makakaulit daw ako ng kontrata, magbe-benefit daw ako sa sahod dito kasi maganda daw ang overtime. Ha! Bakit ako natawa? At sinabi kong the best, of course sa loob-loob ko lang sinabi the best joke I've heard in a day. Kahit naka-gloomy ang mood ko is, swerte na nga lang kung I'm saying is, sinabi ko sa loob-loob ko, is swerte na nga kung matapos ko tong 6 months na to nang hindi ako nabubuisit Mas lalo pa kaya umulit ako ng kontrata. And of course, I am going to spell out here sa blog na to that this will be the first and last of being in a shuttle tanker. And definitely hindi na ako uulit sumakay ng barko dito sa AET na principal na to. Lugi ka pag ikaw ay OS dito sa barko na to, yung pag lower rankers ka, it's not even worth half ng effort mo. Sipin mo, like I said, trabahong AB, pero ang bayad sa'yo, bayad OS. Parang hindi fair yun kasi pinirmahan mong kontrata is OS. So, kung titignan mo din, yung AB ginagawa nila yung usual stuff nila, binabayaran sila ng mataas, tapos ako,
isang hamak na OS na gumagawa ng trabaho nila, binabayaran lang na pangsahod ng OS. So, yun nga. Anyway, natatawa din ako sa isang sinabi ng maestro amo ko ngayon na nakakatawa yung sinabi niya na balak pa daw magdagdag ng barko itong principal na ito sa kumpanya na ito. Sa ngayon, swerte na 4 lang ang barko nila kasi, well, kukunti lang ang magiging biktima. Sa loob-loob ko sinabi ko, naku, kawawa kung magdagdag to ng barko itong principal na to. Kawawa yung mga OS na mapupunta dito. Tiyak OSAB sila at wala silang pahinga. Kaya yun lang. Ewan ko, parang natatawa ko at naaawa ko at the same time. Kasi, alam mo, yung binanggit niya na magdadagdag ng barko, gusto kong sabihin good luck. Kasi kawawa yung OS dito sa principal na ito. So, yun nga. As in, kawawa. Kaya kung ikaw nasa kumpanya kong right now at isa kang OS, i-avoid mo tong principal na to at all cost. Habayaan mo ng magbakasyon ka na matagal ng 1 buwan or 2-3. Maraming kumpanya sa Pilipinas kaysa naman mangonsumi ka sa isang principal na lugi ka na, buwisit ka pa, pagod ka pa. So, yun nga. So, ano pa ba ang ilolog ko? Oh yeah, papakita ko kung ano nga pala yung nangyayari ngayon sa labas, just as usual sa window ko. So here it is, just give me a moment. So ayan, as you can see right now, yan yung currently nag-host connection sila, nasa ship to ship ngayon kami ng operations ng barko. So, ayun yung mga kasama ko. Ewan ko, doing lazy as usual, naantay nila. I guess yan ang problema sa sa isang Norwegong barko lagi. Parang, dalawa lang kayo. Gusto ng Norwego, gawin mo ang lahat. At notorious kasi ang mga Norwego sa pakontian ng tao. Sa halip na padamihan at mas cooperative, mas gusto nila nagdudusa yung mga tao. So ayun, like I said, yan yung nakikita nyo ngayon. Nagko-connect kami ng host ngayon. As usual, yung schedule ko kasi na dayman, medyo ngayon ako, absuelto ngayon sa mooring operations. Kaya yun ang sinabi ko nung makaraang vlog journal entry ko na gustong gusto ng mga kasama kong mga AB yung spot na to kasi makakapagpahinga sila yung magugulang ko na AB kasi hindi sila required sa morning operations. Siyempre yung mga magugulang ko na kasama na AB, well siyempre they do what they do best, manggulang ng mga kasama nila and specifically manggulang ng OS. So mag-isa lang akong OS dito and alam mo na, nilulubos-lubos nila yung yung panggugulang nila, ranging from late silang dumating pag sa shift ko at from pagdating ko naman gusto nila 10 minutes early or 15 minutes early para makaprangko sila na maaga. So nakakaasa lang yung mga ganong sistema kasi pwede mo namang maayos na gawin yun kasi nakailang barko na rin ako at yung mga kasama ko naman is matino, katulad ng huli kong barko, matino sila, hindi sila abusado. At hindi mo kailangan magtiis at wala lang, nakakasa lang yung ganun. Ang sa akin lang, hindi mo kailangan magtiis kung pwede namang hindi. Or I mean, hindi mo kailangan, bakit ako magtitiis kung pwede namang hindi? Di ba? So yun ang nakakasa na sistema dito kasi mga ibang mga seaman na makakapanood dito sabihin kailangan ko daw magtiis dahil OS ako. And tanong, kailangan ba talaga magtiis? And is it worth the effort na magtiis? And tanong, palagay mo, tama ba sinasabi nila? Di ba, more importantly? So anyway, yun lang. Sorry, I'm just, for now, medyo chit-chat ako at disarranged din kasi walang pahinga kasi talaga itong barkong ito. At, yun nga, since walang pahinga itong barkong ito, hindi ako on the usual good mood talaga kasi kawawa talaga yung buti na lang talaga 6 months to. I thank God na 6 months talaga itong kontratang ito kasi well, atheist ako but this time I think it's thank God na 6 months talaga itong kontratang ito kasi hindi ako magtsatsaga
or I think walang sinong OS na magtsatsaga dito sa principal na ito, na biro mo everyday Monday at wala kang pahinga, and yun nga, trabaho mo OSAB ka pa, and it's not what I signed for. Very deceptive at nakakadismaya lang. And believe it or not, sa dami ng blog entries ko na ngayon, believe it or not, 3 linggo pa lang ako sa barko, or halos magta-3 linggo sa barko. Po 11 days pa nga lang ako kung titignan mo eh. Pero yun nga, so yun lang siguro sa mga sa mga nasa kumpanya ko na mga OS, na pag binigay sa inyo to ng crewing manager nyo, itong principal na ito, eh, as much as possible tanggihan nyo, kasi kawawa kayo. Sa akin na lang, since nandito na ako, ang magagawa ko na lang, like I said, is tapusin ang kontrata kung matatapos ko, and then wag na uli mag-shuttle tanker ever again. Wala lang, dismaya lang kasi na may mga ganito talagang principal or sitwasyon sa pagbabarko sa Pilipinas. Anyway, siguro I'll be continuing na lang muna din, kasi within an hour, babalik na naman ako dyan, magtatrabaho at continuing ko na naman ang aking 6-hour long na working shift. So anyway, I guess this is the Furry Archivist right now, and I'll see you again on the next vlog. So bye bye for now.